Yan ang nababagay sa'yo. Di ba? Ang dumi-dumi mo makipaglaban. O maligo ka! Maligo ka! At magpakalaman ka, hindi yan natin, Dok! Walang yan! Babae ka! Wala nang rason yung pinaglalaban yung mag-asawa. Anak ko yung dinadala niya, kaya nararapat siya sa akin. Hanggang ngayon sinisira mo kami, ayaw mo kaming tigilan? Kahit ano, wala nang magbabago. Buntis si Christy at ako ang ama. Saksakin mo ako. Total matanda na ako eh. Pag pinatay mo ako ngayon, ang diretso mo sa kulungan. Ang ending, si Christy at si Jordan pa rin. Yung mga panahon na magkasama tayong dalawa, naging masaya ka naman, hindi ba? Napilitan lang akong makisama sa inyo para sa asawa ko. Sasabihin mo ba na nabuo yung anak natin dalawa nang dahil lang sa kasamaan? Di ba minahal mo naman ako? Siguro nga, Leon, nagkaroon tayo ng ugnayan. Hindi ko na matatanggi. Dahil natutunan ko na ring pahalagahan ka. Pero ibang lugar at panahon yun. Leon, may anak ako. Nakabalik na ako. Leon, ito yung tama. Christy, hindi sa lahat ng pagkakataon. Kailangan mo gawin ang tama. Minsan kailangan mo din pakinggan yung puso. Baka yun ang mas tama. Leon, hindi ko isisilang ang batang to sa pagkakamali. Anak ko to. Asawa ko si Jordan. At siya pa rin ang magiging ama ng bata. Hindi ko maintindihan bakit sa lahat ay siya pa ang napili mong ibigin. Sa akin siya o sa akin siya. Sa akin ang puso niya. Kami ay hayaan na. Sa akin siya. O sa akin siya.
Ma'am, hindi po muna kayong tubig. Kukunin ko lang po yung first aid kit. Salamat. Ma, Oh, bakit ganyan ang itsura mo, Christy? Sinundan mo daw ako. Opo ma, kaso lang hindi na po ako nakaabot. Naflatan ako ng gulong tapos naabutan na ng ulan. Ano bang nangyari? Ma, ano ba yan nangyari sa'yo? Sinaktan ka ba ni Shaira? Huwag mo akong intindihin. Mas napuruhan ko siya. Ma, hindi niyo na dapat ginawa yun. Anak, hindi ko na napigilan ang galit ko eh. Kasi ayoko makitang nagdurusa ka. Dahil kung hindi sa kagagawa ng babaeng yon, okay pa sana kayo ni Jordan ngayon. Hindi sana kayo nagkakaganito. Bilang nanay, naiintindihan kita. Pero hindi niyo na to kailangan gawin. Makakayanin ko naman tong laban na to eh. Si Shaira, hindi siya titigil hanggat hindi nabubuwag ang pamilya ninyo. Mark my word. Ayop talaga yung babaeng yun, ma. Gagawin niya lahat ng gusto niya, no? Handa ako para harapin siya. Hindi ko isusuko ang asawa ko. Ilalaban ko si Jordan hanggang sa huling hininga ko. Ang hihimbing naman ng mga tulog ninyo. Parang hindi nyo man lang narinig yung nangyayari kanina. Munti ka na akong mapatay ng mag-ina, hindi nyo man lang naisip tumawag ng pulis. Ayaw lang ho namin makialam. Baka mamaya masamain nyo pa. Tsaka tita, bakit po kami tatawag ng pulis? Umiiwas nga po kami dun. Hindi po ba? At sumasagot pa talaga kayo. Tinanong niyo po eh. Tay! Oh, bakit? Ano nangyayari dito? Yun. Pagtapos akong sugurin dito ni Christy, yung walang hiyang ina niya naman yung sumugod dito. Kaya ayan, napuruhan ako. Huwag ka mag-alala, Shaira. Matatapos din yung problema. Mapapasayo din si Jordan. Tapos si Christy, mapapasa akin naman. Bilisan na natin kumilos. I want her out of my life. ASAP. Jordan? Uy! Jordan! Ano nangyari sa'yo? Lasing ka. Paaway ka ba? Isugat ka. Tagal mo na maamoy, tol. Kanina ka pa hinahanap ng asawa mo. Alin doon? Yung una? O yung pangalawa? Si Christy. Nag-aalala siya sa'yo. Tara na, sige na. Hatid na kita. Ayoko umuwi. Ano ka ba? Huwag naman mong sasabihin sa kanya kung nasan ako. Paano kayo magkakayos kung iiwas ka? Sige nga. Anong dapat ayusin, Jeff? Wala na dahil sirang-sira na. Ayoko na magkaayos pa kami ni Christy.
Nagsasabi ng totoo si Shaira. Nakita namin ang pag-aaway nila ni Christy. Dumating pa nga yung nanay yata ni Christy yon. Pero hindi kami nakialam. Minabuti naming manahimik na lang para kesa malaman ni Christy na dito kami nagtatago. Kasi tama po yung ginawa niyo lahat. Huwag na ho kayong makisali dito sa gulo. Tay, kaya po ba nag-away si Nanay Christy tsaka Tita Shaira dahil po sa isang lalaki? Anak, sa ngayon oo, pero matatauhan din ang Nanay Christy mo. Sa atin din siya mapupunta dahil sa atin siya nararapat at hindi dun sa lalaking yan. Pero tay, mahal niya po yung lalaking yun. Hindi na ngayon. May nagbago na. Leon? Po. Kaya mo ba kami dinala rito para magtago dahil magkakuntsaba kayo ni Shaira para paghiwalayin si Christy at ng asawa niya? Kausa kaya po tayo nandito dahil wala na po tayong ibang lugar na matataguan. Sa bahay na to, ligtas tayo. Walang nakakaalam na nandito tayo. Kahit sila alakdan, hindi nila alam na nandito tayo. Kaya pakiusap po na lang po sa inyo lahat na pakisamahan nyo na lang ho si Shaira. Gawin nyo lahat para pakisamahan siya. Kaya hanggang doon na lang po ang pwede nyo malaman lahat po na ngayon. Mami, nasan po si Daddy? Hindi ko pa kasi siya nahanap, anak. Hindi po ba niya kayang umuwi mag-isa? Uuwi din ang daddy mo, Torny. Kailan po yun? Anak, huwag ka nang mag-alala, okay? Hindi ako titigil. Gagawin ko ang lahat para makauwi dito si Daddy. Hindi, Mami. Oo naman. Pangako yan. Love you, Mami. I love you too. Huwag ka nang mag-isip, okay? Kain ka na. Eat your breakfast. And don't forget your milk. Pampawala ng hangover. Hindi ko maintindihan, Jeff. Hindi ko maintindihan na kayang gawin ni Christy to sa akin. Actually, tinanong ko rin sa sarili ko yan. Paano niya nagawang lokohin ka? Wala ka nang ibang ginawa kundi mahalin siya. Yun na nga eh. Hindi pa ba sapat? Para hindi na siya magduda o matakot? Tol, nagsinungaling pa siya eh. Sinabi naman ni Tita Carmen siya ang gumawa. Siguro napilitan lang din si Christy. Still, hindi niya dapat ginawa to. I don't know, Tol. Maybe out of love? For you? Mahal mo pero lulukoyin mo. Labo. Alam mo siguro, Tol, naghahanap kasi tayo ng sagot sa maling tanong. Siguro dapat ang tanong, mapapatawad pa ba si Christy? Madaling magpatawad, Jeff. Pero kaya bang ibalik ng pagpapatawad ang tiwalang nasira na? Paano kami uusad ngayon sa relasyon namin kung may pagdududa? Tol, ikaw lang makakasagot sa tanong na yun. Kasi kung bibitawan mo si Christy, baka may makagaw sa kanya. Hindi siya bibitawan, siya ay ipaglalaban ko. Tita Shaira, ito na po yung kape niyo. Ano ba to? Po.
soft drinks, ba't sobrang tamis? Tita Shay, sorry po. Ganyan po kasi ako magtimpla ng kape. Eh, di naman po sinabi na bawasan yung tamis eh. Kasi dapat, sa edad mong yan, nag-iisip ka na, di ba? Alam mong puyat na puyat ako kagabi. Di ba? Ang dami nangyari sa akin, tapos ano, ibibigyan mo sa akin sobrang tamis na kape? Ha? Ayaw niyo po ba nun, Tita Shay? Unting tamis para gumanda po yung pananaw niyo, ganon. ulitin mo siya. Para gumanda po yung pananaw niyo, ganon. Ha? Witty ka? Ha? Witty ka? Paano yun? Nakakatawa ka? Bakit mo naman sinabuyan ng bata? Hindi naman ho kailangan gawin yun. Ano hindi kailangan gawin? Ito, tandaan ninyo! Kayong lahat! Wala kayong karapatan para sabihan ako kung ano ang dapat at hindi ko dapat gawin dahil pamamahay ko to at mga palamunin na kayo! Kaya ikaw, ito tatandaan mo. Hindi porket anak ka ni Leon, hindi kita papatulan. Tama na! Naiintindihan mo? Sumusobra ka na! Tama na! Tama mo! Bakit anong gagawin mo? Ha? Huwag na Ano gagawin mo? Ano mukha mo? Nakikita mo yung pinto? Kung hindi nyo na kaya, magsilayas na kayo! Magpasalamat kayo dahil may misyon pa kami ni Leon dahil kung hindi ko hakayaan na umapa kayong lahat dito sa pamamahay ko! Mga walang kwenta! Kumuha ka na. Tama na. Halika na rito! Mana. Tama na, kumuha ka ng pampunas. Dali. Nasaktan ka ba? Bilayas ka lang. Ayos lang. Salamat yung babae yun, kapatid ni Leon. Sana hindi nyo na ako pinigilan eh. Alang-alang kay Leon. Huwag na natin palakihin pang gulo. Tama. Huwag niyo na sabihin kay tatay. Ang dami ng problema. Oh, sige, Ryan, ipasok mo na isa-isa lang. O, daan-daan lang, Jeff? Oh, Christy. Nagbabaka sakali lang ako. Nagawi ba dito si Jordan? Wala siyang balak pumasok ngayon. Nagkausap kayo? Oo, tulog siya sa bahay ko kagabi. Jeff, bakit hindi mo ako tinawagan? Eh di sana napuntahan ko siya. Christy, I'll be honest with you. Hindi pa handa si Jordan harapin ka. After what you did. Hindi niya na ba ako mapapatawad? Mahirap eh. Ilagay mo yung sarili mo sa sitwasyon niya. Sana maintindihan mo yun. Jeff, naman naiintindihan ko. Pero hindi ako mawawalan ng pag-asa. Kaya please, asan si Jordan? Alam mo ba, may ideya ka? Well, sinabi niya sa akin, gusto niya papag-isa, gusto niya mag-isip. Pupunta raw siya dun sa lugar na yung madalas daw kayo magkita noon. I don't know where the exact place is, but yun ang sinabi niya sa akin. Sige. Sige, salamat, Chef, ha? Mauna na ako. Jordan, buntis ako. Ha? Totoo ba? Magkakababy na tayo? Paano si tita? Paano si mama mo? Alam niya? Alam niya, ang kaso ayaw pa rin niya tayong magpakasal. Paano yung bata?
Kakayanin ko kasi mahal na mahal kita. Pero ikaw, Jordan, hanggang kailan mo kayang unawain ang sitwasyon natin? Hanggang kailan ka maghihintay para sa akin? Christy, hanggat hindi ako natatanggap ng mama mo, hindi ako susuko. Hindi ako titigil. Mahal na mahal kita. Kaya kahit alam ko na mahirap, kakayanin ko. Hintay kita, Christy, kahit gaano ka. Oo nga. I love you so much. I love you. Jordan. Paano mo nalaman nandito ako? Sinabi sa akin ni Jack. Nabanggit niya na pumunta ka daw sa lugar kung saan ka madalas na pupunta noon. Tayo. Naisip ko, isang lugar lang naman ng saksi sa mga maraming pangyayari sa buhay natin. Dito ka nagpunta dahil gusto mong mag-isip. Dahil marami tayong mahalagang alaala dito. Alaala ng pagsasama natin. Ang alaala na gusto kong balikan. Gusto kong bumalik doon. Hindi mo na ba ako mahal? Hindi mo na ba ako mapapatawad? Nangako kang mamahalin mo ko na kahit anong mangyari. Hindi pa ba, Christy? But you always find a way to make it difficult for me to fulfill that promise. Hindi rin naman naging madali sa akin ang ginawa ko. Araw-araw para akong pinapatay. Pero ginawa mo pa rin. Ginawa mo pa rin. Na habang buhay kong pagsisisihan, Jordan. Mahal na mahal kita. Huwag naman sana tayong magtapos ng dahil lang sa ganito. Lumaban tayo. Lumaban tayo, please. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi ka na niya kayang tanggapin. Nagawa mo dito, hayop ka. Nandito ako para kunin ang asawa ko. Kaya, Christy, nakikiusap ako sa'yo. Sumama ka na sa akin. Handa akong ipagtanggol at alagaan ang dinadala mo ang anak natin. Halika na. Sumama ka na sa akin. Jordan, ikaw ang mahal ko. Ikaw ang ipaglalaban ko. Sabihin mo lang na tinatanggap mo na ulit ako. Christy, isipin mo magiging kapakanan ng anak natin. Sa atin siya dapat lumaki. Utang mo sa anak mo na magkaroon siya ng ama. Huwag mo namang ipagkait yun. Mahal ko ang anak ko. Pero ikaw pa rin ang magiging ama. Dahil tayo ang pamilya. Tayo nila, Tori. Tanggapin mo lang ulit ako, Jordan. Kakayanin natin to. Christy, nag-aaksaya ka lang ng panahon. Hindi ka na niya tatanggapin. Halika na, sumama ka na sa akin. Christy.
hindi mo siya maaagaw sa akin. Akin lang ang asawa ko. Kung siyang nauna, akin lang ang asawa ko. Dapat sa akin, para sa akin siya. Maliwanag na sa akin ang lahat. Hindi ko kaya mawala ka. Hindi ko kaya mawala kayo ng anak ko. Salamat, Jordan. Salamat. Wala kang karapatan sa bata dahil hindi ikaw ang ama. Ako ang ama. Ako ang dapat magpalaki sa kanya. Anong ama ang pinagsasabi mo? Di ba kriminal ka? Kawatan. Asal hayop. Dinukot mo ang asawa ko eh. Pinilit mong pakasalan ka kahit nalabag sa loob niya. Anong karapatan yung pinagsasabi mo, ha? So, anong nangyari sa inyo ni Jordan kagabi? Success ba? Paano magiging success? Lasing na lasing nga. Tapos hindi niya pa rin maintindihan yung point ko kung bakit ko in-expose yung pandoloko sa kanya ni Christy. Girl, hindi ba yan sign para mag-move on ka na? Tigilan mo na kaya si Jordan. Parang dead end na eh. Alam mo, Leslie, sana ganun kadali. All my life, wala ko ibang ginusto at minahal kundi siya lang. Pero di ba ginawa mo naman na ang lahat? Ano pa bang alas meron ka? Oh, Shy. Uy. Excuse me. Wait lang. Kailanman, hindi ka kikilalaning ama ng anak ko. Ako ang tunay na asawa ni Christy. Ako ang ama at wala ka na magagawa doon. Leon, hindi mo na kami magigiba. Kaya huwag mo nang ipilit. Wala ka ng dahilan para makipagkita sa akin o sa anak namin. Christy, hindi ko maka... Subukan mong kantiin ulit ang pamilya ko. Hindi na magdadalawang isip na patayin ka. Shaya! Uy, okay ka lang? Shy! Do I look like I'm okay? Girl, namumuta ka. Ewan ko, parang bigla sumama yung pakiramdam ko. Alam mo, mabuti pa umuwi na tayo. Ipahinga mo na yan. Halika na. Akin na bag mo. Uy! Oh my God! Umupo ka nga muna. Ano ba nangyayari sa'yo? Ewan ko, baka doon sa nakain kanina, hindi ko alam. Akala ko, babe, hindi ko na mababago yung isip mo. Salamat kasi napatawad mo pa rin ako. Kahit gaano pala kahirap, kayang malagpasan. Kahit gaano pa yung kasakit, kayang gawa ng parang para maghilom yung sugat. Ang importante, mahal mo yung isang tao. Walang imposible. Sa dami ba naman ng hirap na pinagdaanan natin? Meron pa kayang pagsubok na di natin kakayanin?
Girl, kamusta na yung pakiramdam mo? Hindi pa naman tayo sure eh. Hintayin na lang natin yung confirmation ni Doc. Kamusta po yung results? Tell me, Doc. Am I... Anak. Sorry. Basta ka. Okay naman po. May surprise ako para sa'yo. Ano po yan, Mami? Close your eyes. Sorry. Daddy! Mami. Girl, paano na ngayon yan? Anong paano na? Kakaya naman ba ito mag-isa? Ba't kailangan ko maging mag-isa? Huwag mong sabihin, are you really gonna use this para... Ano, Leslie, kailangan niya malaman yung totoo. Sigurado ka bang kanya yan? Mami, baka po pwede na nating ayusin ng nursery para sa pagdating ng baby brother. Ikaw talaga, anak. Sobrang excited mo naman. Di pa nga nakakalabas si baby. Alam mo, may point naman si Tori eh. Pwede na natin siguro simulan ayusin yung kwarto ni Junior para family bonding na rin. Junior? Ibig sabihin isusunod mo sa pangalan mo ang baby natin? Wala naman dahilan para hindi. Mami, bigyan na po tayo ng crib niya. Color blue para pang boy. Ito naman si anak. Masyado pang maaga, anak. Pero sige, hanap na rin tayo ng crib niya. Hanap tayo dun sa mga shop sa loob. Halika na. Masyado mainit. Babe, sunod ako ah. Di ba? Eh, kaya nga eh. Sis, di ba? Siya yung nag-viral ng video, di ba? Sa gender reveal party. Ang sweet nila, no? Magkasama sila ng misis niya. Pero kahit hindi niya anak yung pinagbubuntis ng babae, ipapamili pa ng gamit yung baby. O di ba? Winner! Ano niya kayo natanggap yun? Kasi alam mo ako, hindi ko yung kakayanin. Kasi yan ang tinatawag na true love. True love ka dyan. Naku, bukas baka lang maghihiwalay din yan, sis. Walang forever. Naku. Walang forever. Halika na nga, napaka-bitter mo naman. Totoo naman kasi sinasabi. Siyempre, basta wala kang boyfriend eh. Papaniwala ka sa mga ganyan? Ayoko sa'yo. Hindi pa rin sumama sa akin si Christy pagkalapos ng lahat. Baka kailangang iwanan mo muna si Christy. Pabayaan mo muna siya. Total, hindi magandang sitwasyon ngayon. Saka bukod sa mga alagad ng batas, inahanting din tayo ni Nalakdan. Pero paulit-ulit ko namang sinasabi sa inyo na may karapatan ako sa kanya dahil anak ko ang dinadala niya. Tay, tama naman yung sinayusa. Tay, kailangan nating ayusin yung sitwasyon ngayon. Ano to, Tay? Paano niyo aalagaan yung magiging kapatid ko? Kung ganito na lang, tago tayo ng tago. Wala tayong kalayaan. Anong ama ang pinagsasabi mo? Di ba kriminal ka? Kawatan. Asal hayop. Dinukot mo ang asawa ko eh. Pinilit mong pakasalan ka kahit nalabag sa loob niya. Anong karapatan yung pinagsasabi mo ha? Alam niyo, tama kayong lahat. Isip ko. Tatanggapin lang ako ni Christy at ang magiging anak ko kung
kung babaguhin ko ang buhay ko. Kailangan ipakita mo na sincero ka sa iyong pagbabagong buhay. Babe, nakita mo ba yung mga pinamili namin ni Tori? Nagustuhan mo ba? Oo, ma'am. Maganda naman lahat. Pasensya ka na, na-carried away kami ni Tori eh. Hindi pa man lumalabas si Junior, ang dami niya ng damit. Ayos lang, mas okay naman na handa lagi. Thank you, babe. Thank you for being a great husband and a wonderful father kay Tori. Kahit hindi niya anak yung pinagbubuntis ng babae, ipapamili pa ng gamit yung baby. Yan ang tinatawag na true love. Naku, bukas baka lo maghihiwalay din yan, sis. Walang forever. Maybe we should just take a rest, babe. Okay lang ba? Yeah, sige, sige. Nagmamadali pa naman akong makausap ka, tapos wala rin palang nangyari sa efforts mo? Hindi ko naman kasi inaasahan na magkakapatawaran sila ni Jordan. Reset! Bakit ba hindi natin masira-sira yung dalawa? Ha? Lahat na ginawa natin. Ano bang meron yung pesting Christy na yun na wala sa akin? Mahal talaga kasi ni Jordan si Christy, Shaira. Siguro nga. Pero mas may lamang ako sa kanya ngayon. Lamang? Paano? May alas pa ako kay Christy. And this time, hindi na ako pwedeng itsapuera at balewalain ni Jordan. Alright, bye. Akala ko ba okay na kayo ni Christy? Akala ko ba napatawad mo na siya? Oo, pinatawad ko na siya. At sa isip ko, tanggap ko naman kahit na alam ko hindi ako yung ama ng pinagbubuntis niya. So, anong problema? Ang problema, yung nararamdaman ko. Every now and then, nasasaktan pa rin ako pag naaalala ko yung ginawa nila yung kay Christy. Tapos ngayon magbubunga. Mahal mo si Christy, Tol. Pero hindi mo matanggap ang anak nila ni Leo. Tanggap ko nga, Jeff. Tanggap ko. Ang kinatatakutan ko lang, kaya ko bang panindigan to hanggang dulo? Tol, kakayanin ko ba maging isang ama sa batang alam ko hindi naman galing sa akin? Kasi sinabi sa akin ni Jordan, natanggap niya na ako at yung baby ko. Pero, bakit parang iba yung nararamdaman ko? Kaz, ano ka ba? Bigyan mo lang ng ample time si Jordan, okay? Nag-a-adjust lang yun, tsaka alam mo naman, mga isip ng mga lalaki. Most of the time, mangingibabaw ang pride. Alam mo yan. But, I'm going to be honest with you, Kaz.
hindi naman din kasi talaga madaling maging tatay sa batang hindi nanggaling sa'yo. At alam ko naman yun at hindi ko siya masisisi. Pero napakalaki na ng sinakripisyo ni Jordan. Pero alam mo, minsan napapaisip ako, paano kung bigla na lang siyang ma-overwhelm? Tapos hindi niya na lang kayanin. Please, wag mong i-entertain yan. It's not healthy for you. It's not good for the baby. Nag-iisip ka na naman eh. Alam ko. Pero kasi, ayoko naman na maging reminder tong baby ko. Baby namin ni Leon. Doon sa mga masasamang nangyari sa amin ni Jordan. Diba? Okay. Basta, kailangan mong ihanda yung sarili mo, okay? It's going to be tough, it's going to be hard, and it's going to be a long process. But, I'm here, we're here. Tsaka, ang importante, huwag kayong sumukong dalawa ni Jordan. Right? Tingnan mo kami ng asawa ko. Sabi nga nila, di ba, ang relasyon, hindi yan race, kundi marathon. Patagalan ng endurance, di ba, Kaz? Alam mo yan. Just give him time. Okay? Grabe rin yung pinagdaanan ni Jordan. I know you know that. Oh, anak. Nag-enjoy ka ba kanina? Kumusta yung mga kaibigan mo ron? Masaya naman? Sara, anak lang ni boss ng bata. Oo nga eh, junior pa man din daw. Nako, hindi ba awkward yun? Alam ng lahat na hindi mo anak. Tapos, junior mo pa. Nakakaingit, no? Sarap siguro sa feeling pag magkaroon ka ng anak na lalaki, tas alam mong sa'yo talaga. Anong ginagawa mo dito? Hindi ka pa ba natatauhan? Ako ba yung dapat matauhan o ikaw? Malis ka na, pwede ba? Marami pa akong gagawin. Jordan, aminin mo na kasi. Aminin mo na. Napipilitan ka lang, di ba? Kaya mo pinanagutan yung pinagbubuntis ni Christy? Jordan, you will never be happy knowing na hindi naman talaga sa'yo yung batang yun. Wala kang alam kaya tumigil ka na. Diyan ka nagkakamali. Meron akong alam ngayon na hindi mo pa alam, something that will surely rock your world. Ano? Ano? Sige. Anong sikreto ni Christy ang sasabihin mo? Anong dumi ang pwede mo pang sabihin? Hindi ka pa nagsasawa na manira ng tao para lang makuha yung gusto mo? Jordan, this is not about Christy. I don't care about her. This is about me. This is actually about us. Kailangan mo itong malaman, Jordan. Wala na akong panahon dyan. Wala akong panahon sa'yo. Buntis ako. Nak, are you okay? May problema ba? Wala po, Ma. Baka lang, Kako, meron kang problema kasi mukhang worried ka. Hindi ba dapat masaya ka kasi nagkaayos na kayo ni Jordan? At saka, sabi naman niya sa'yo na i-acknowledge niya ang batang dinadala mo. Hindi pa rin ako totally okay, Ma eh. Hindi pa kasi nahanap si Leon. Nung nagpaalam sa akin si Leon, akala ko tapos na yung panggugulo niya sa atin. Pero nung malaman niya na siya ang ama ng anak ko,
hindi yun titigil sa pagpupumilit na mabawi ako. Pati ang bata. Hindi titigil ang mga pulis hanggat hindi nila nahuhuli sa leon. At sigurado akong mahuhuli siya. Don't worry. Kaso hindi lang naman kasi si Leon yung iniisip ko, Ma. Si Shaira, problema din yan si Shaira eh. Hanggang hindi pa nade-dissolve yung kasal nila ni Jordan, at sigurado ako, hindi yung titigil sa panggulo sa atin. Napatunayan na ng babae niya noon na gagawin niya ang lahat para lang mabawi si Jordan. Kaya tatakot akong isipin kung ano pang pwede niyang gawin. Anong kalokohan yan? Hindi ka ba talaga titigil? Hindi to kalokohan. Hindi ako magsisinungaling sa'yo kagaya ni Christy. Wala naman akong paki kung buntis ka eh. Hindi ko kailangan malaman ngayon yan. Sakit mo naman magsalita sa akin. Pero yung anak na iba, ready ka panagutan, ganon? Ano sinasabi mo? Oo, Jordan. Ikaw ang tatay ng bata. Ikaw ang tatay ng pinagbubuntis ko. Jordan, it's true. 2 months na akong buntis. Magkakaanak na tayo. Kalokohan yan eh. Sige, sabihin na natin totoo yung sinasabi mo. Imposible pa rin ako yung tatay niyan. Simula na nagkaayos kami ni Christy, wala na nangyari sa ating dalawa. Ang bilis mo namang nakalimot. Jordan, don't you remember nung time na nag-aaway kayo ni Christy? Sobrang lasing na lasing kang pumunta sa bahay. You came home to me that night, tapos may nangyari sa atin. Hindi ko anak yan. Hindi ko anak yan. Jordan, kaka-explain ko lang sa'yo, di ba, kung paano nabuo yung baby. Ba't hindi ka pa rin naniniwala? Eh kasi, hindi ko naman maalala yung gabing yun. Wala ko naaalala sa gabing yun. Okay? Eh malamang kasi nga lasing na lasing ka, Jordan. Oh my God. Lasing na lasing ka, so obviously wala kang matandaan. Pero just because you don't remember it, it doesn't mean na hindi yun nangyari. Malay ko ba kung ibang tatay niyan? Pwede mo naman palabasin na sa akin yan eh, pero sa iba pala. Ganun ba talaga yung tingin mo sa akin? Na I just go around and have sex with any guy? Ha, Jordan? Wala akong ibang lalaki. You're the only man that I've ever made love with, pero... Kasi ikaw pa rin yung mahal ko. Alam mo, isa yan sa reason kung ba't hindi kita malet ko ngayon. Ito naman! Tumayo ka nga. Anong ginagawa mo? Tumayo ka. Hindi, ayoko. Ayaw mo ko. Hindi ako tatayo dito hanggat hindi ka naniniwala sa akin. Maging fair ka naman sana, Jordan. Yung anak nga ng ibang lalaki, di ba? Ready kang panindigan. Ano naman yung sarili mong anak, huwag mo naman i-reject at i-disown. Pagod na ako kapaniki ng kakatago. Kailan ba uusad yung negosasyon natin sa gobyerno? Pasensya na, Ka Leon. Ang gusto kasi mangyari ng mga opisyal na sumuko na muna kayo bilang patunay na tinatalikuran nyo ng kalasag. Lugi naman kami sa ganyan. Paano? Kung sumuko nga kami, pagkatapos baliktarin kami ng gobyerno, hindi naman pala kami bibigyan ng amnestiya. Kung magmamatigas kayo at hindi susundin ang gusto nila, malamang mauwi lang sa walang negosasyon. Ayoko na maging pugante. Gusto ko na ng tahimik at magandang buhay para sa anak ko. Gusto ko na maging malaya para maging karapat-dapat ako sa asawa ko na si Christy. Yung pagsuko lang ang susi para matupad yan. Maliban na lamang kung may naiisip kayong ibang paraan para patunayan sa gobyerno na wala na kayong loyalty sa kalasag.
At tuluyan nyo nang tinatalikuran ng buhay ng karahasan. Tay, baka makatulong po yung nalalaman ko. Nung binihag po ako ni Alakdan, may narinig po akong usapan tungkol sa isang operasyon. Kung di po ako nagkakamali, balak ho nilang dukutin yung asawa ni Senator Jimeno. Oo, narinig ko rin yung ibang detalye ng plano nila nung nasa kampo pa ni Kapusit. Ba't di natin sabihin sa gobyerno na nalalaman natin? Kapalit ng amnestiya. Sabihin mo sa mga opisyal ng gobyerno na ibibigay namin ng impormasyon para makatulong sa kanila masukol ang mga rebelde para mabuwag na din ang kalasag. Pero ibibigay namin yon kapalit ng garantiya ng kalayaan namin. Please, tumayo ka na. Tumayo ka na, pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Wala akong pakialam. Kahit pagtinginan nila tayo, wala akong pakialam sa sasabihin nila. Kahit ilang beses ako lumuhod sa'yo, mag-beg sa'yo para paniwalaan mo na yung sinasabi ko gagawin ko. Jordan, ano pa bang gusto mong gawin ko? Ha? Para paniwalaan mo na sa'yo nga itong dinadala kong bata. Gusto mo maniwala ako? Maniniwala lang ako sa sinasabi mo if there's hard evidence to prove it. Ano ibig mo sabihin? Isa lang naman ang paraan dyan eh. Paternity test. Magpa-paternity test tayo. Paternity test. Magpa-paternity test tayo. Sige. Sige, kung yan yung paniniwalaan mo, let's do it. Pumapayag ka magpa-DNA test? Yes. Jordan, wala akong sekreto. Wala akong sekreto pinatago sa'yo. Ready ako. Again, hindi naman ako sinungaling kagaya ng... Huwag mo na idamay si Christy. Hindi naman ako yung nag-mention ng name. Yung iba makakaalam na ito, naiintindihan mo? At lalong-lalo na si Christy, hindi niya dapat malaman. Hindi pa tayo sigurado kung tama yung sinasabi mo kung ako ang ama ng bata, naiintindihan mo? Okay. I'm willing to keep my mouth shut. Pero ang tanong, kaya mo ba magsekreto kay Christy? Hindi na ako kayo mapipigilan na gustuin makita si Nay Christy. Kaya sana nga ho, matupad yung planong to. Para magkaayos na po kayo. Anak, matagal na akong sumuko. Nagdesisyon na akong pakawalan ko si Christy. Pero nung nakumpirma ko na ako ang tatay na dinadala niya, may ibang usapan na yun. Anak ko yun eh. Hindi ko pwedeng talikuran at hayaan ang anak ko na may kilalaning ibang ama. Saka kapatid mo yun eh. Karapatan mo makasama siya saka makalaro. Karapatan nating lahat na mabuo ang pamilya natin. Anak, ayokong mangyari sa atin yung nangyari sa amin ng pamilya ko. Yung nawala si nanay, yung nawala tita mo. Kaya gagawin ko ang lahat para makuha ang nanay Christy mo, para mabuo ang pamilya natin.
Oh, babe, ginabi ka yata. Sorry babe Kulang kami sa tao kanina kaya tumulong na ako sa pagligpit ng mga gamit sa event. Babe, nag-dinner ka na ba? Gusto mo paghain kita? Babe? Ha? Babe, ano yun? Ang sabi ko, nag-dinner ka na ba? Paghain sana kita. Oh babe. Kumain kami sa venue kanina. Babe, okay ka lang ba? Babe, ayos ka lang ba? Parang may bumabagabag sa'yo. Ayos na ako babe. Pagod lang talaga ako. Hindi mo kailangan alalahanin na. Just really had a long day. Okay? Babe, di ba nangako na tayo sa isa't isa na hindi tayo magsisikreto? Kung meron ka mang iniisip o inaalala, pwede mong sabihin sa akin yun. Babe, pagod lang talaga ako. Promise. Isaksak mo na rin yung isa. Testing natin yung bagong bigay na supplier. Tanggalin mo na rin yung bowl na yun para madali na mamaya. Okay ba? Oh, nangyari? Hindi kinaya ng circuit breaker. Tol, di ba dapat sa genset kinakabit yan? Sorry tol, nawala sa isip ko. Alam mo, naninibago ako sa'yo. Lagi ka namang focus sa trabaho pero now, you seem distracted. Ano nangyari? Problema ka ba? Higa. Okay. Ano? Upo ka. Siya si Shaira buntis. Ha? Tapos ang sabi niya akong daw yung iba. Teka, paano ba nangyari yun? Di ba sinabi mo sa akin you stop sleeping with Shaira simula nung makabalik si Christy? Alam ko pero there's this one night na lasing ako kasi nag-away kami ni Christy. Doon ako natulog sa bahay namin ni Shaira. Pero wala kasi akong maalala nung gabing yun. Pero oo, posible siguro na may nangyari sa amin. Hindi ko na alam, tol. Alam ba ito asawa mo?
Hindi ko ito pwedeng sabihin sa kanya hanggang di ko napapatunayan na ako nga yung ama ng batang yun. Hindi siya ginajudge ko si Shaira. Ano kung sino pang lalaking ipinapasok niya doon nung simula nang wala ako? Hindi naman natin alam eh. Ilang months na buti si Shaira? 2 months daw. 2 months na daw siyang buntis. Bakit? Wala. Curious lang ako. Brian. Bakit mo ba ako pinapunta dito, Jeff? Ano bang napaka-importante mong kailangan sabihin na hindi mo nalang masabi sa phone? You have 2 minutes to say it to me dahil may lakad pa kami ng kuya mo. Buntis ka daw. Nabalitaan ko kay Jordan. Is it true? 2 months na ang baby? Ano ba to, Jeff? Interrogation? Alam mo kung pinagdududahan mo ako kagaya ng kuya mo, kung gusto mo makakita ng sonogram picture, I'll be glad to show it to you. Siya naman, sabihin mo na lang yung totoo. 2 months ka ng buntis? Yes. It's true. So? Why do you care? It's been 2 months since yung nag-sex tayong dalawa. Shay, what if? Baby ko yan. Hindi ako pwede magkamali. 2 months ago since yung nag-sex tayong dalawa. Posibleng ano? Na ikaw yung tatay ng baby ko. Don't be ridiculous, Jeff. May nangyari din sa amin ni Jordan 2 months ago. Kaya huwag ka na mag-ilusyon. Paano ko nakakasigurado si Jordan yung ama ng bata at hindi ako? Dahil regular ang period ko. And I keep track of the days after my period, kaya alam ko na hindi ako fertile nung may nangyari sa atin. At nakakalimutan mo na ba? We use protection. So there's no chance. Hindi. Kahit pag gumamit tayo ng protection, hindi 100% effective yun siya. Jeff, look, I know how badly you want this baby to be yours dahil, I don't know, baka naiisip mo na pwede mo magamit tong baby na to para mapalapit sa akin, pero there's no chance. I just also know siya. Kaya gusto mong paniwalaan na si Jordan ang ama ng bata. Dahil gusto mong magkabalikan kayong dalawa. Ipilit, Jeff. Please. Basta sigurado ako na hindi sa'yo ang baby. At kung may doubt ka pa rin, huwag kang mag-alala dahil magpapa-DNA test kami ng kuya mo. At kapag dumating na yung result, ikaw ang isa sa pinakauna kong sasabihan para matigil na yung illusion mo na sa'yo yung baby ko! Ewan ko, ma. Sabi ni Jordan, okay lang siya. Pinipilit niya na walang problema, pero nag-aalala ako, ma eh. Ramdam na ramdam kong may bumabagabag sa kanya. Baka ikaw lang naman ang nag-iisip na may problema ang asawa mo na. Hindi, ma eh. Hindi ako nag-i-imagine. Parang iba din kasi iba yung kilos niya kagabi. Parang may gusto siyang sabihin. Hindi niya lang mailabas, hindi niya masabi. Anak, pwede bang huwag mo na lang bigyan ng meaning yung mga actions ng asawa mo? Pwede bang ang isipin mo na lang ay yung siguro baka stress lang siya. Baka pagod lang siya talaga sa trabaho. Yun na lang. Siguro nga man, napapraning lang ako. Pero natatakot kasi talaga ako eh. Paano kung
Paano kung nagbago na yung desisyon ni Jordan na panindigan yung anak ko? Paano kung tama yung mga sinabi mo noon? Hanggang sa salita lang si Jordan. Nasa una niya lang i-recognize yung bata. Yung anak ko. Christy, don't assume things. Okay? Just give your husband a chance to prove himself and to keep his promise to you. Yun na lang ang isipin mo. Ha? Kumain ka mo. Bakit? May nasakit? Parang nanigas lang yung tiyan ko, Ma. Pregnancy cramps. Kailan mo pa naramdaman yung ganyan discomfort? Parang pangalawang beses ko lang yata naman ito. Hindi ko maalala yung unang beses, Ma eh. Well, para makasigurado tayo, anak, dalhin na kita sa ospital, ha? Just to make sure na everything is okay. Okay po. Ha? Okay, Ma. Okay po. Halika. Dahan-dahan. Okay. Sige. Dapat sa ibang lab na lang tayo nabunta. Hindi maganda yung experience ko dito. Jordan, nandito na tayo. May pa ba tayo aalis? And besides, I read online na ito daw ang pinaka-reliable na pathology clinic. Kaya tapusin na natin to. Bakit? May problema ba? I'm sorry po, ma'am. Ma'am, tama po ba yung name na isinulat ng staff sa info sheet? Mrs. Manansala? Yes. Mrs. Shaira Manansala. Anyway, ma'am, I'm here po to get your samples para sa paternity test. Alam kong kilala mo ang binan ko. And I trust that you will be discreet about this at hindi ito makakarating sa kanila. Siguraduhin mo rin na hindi ka maglalabas ng peking resulta. Dahil kapag nagkataon, ako mismo magsusumbong sa ginawa mo noon para mawalan ka ng trabaho at lisensya. Nagkakaintindihan ba tayo? Yes po, Mr. Manansala. I guarantee full discretion. At hindi na po maulit ang nangyari before. Sir, kung ready na po kayo, pwede ko na po kayong kuhaan ng cheek swab. This way po, sir. Teka, mamaya mo na sagutin yan. Tapusin na natin to. Tara. Yes? Okay. Doc, saan niyo po ako dadalhin? We will take you sa obstetrics department for an ultrasound para ma-determine natin kung may serious problem associated with your pregnancy cramps. Tinawagan mo na ba si Jordan? Tinatawagan ko po siya kanina, Ma, pero wala pa pong sagot. Okay. I-text mo na lang para malaman niya kung sinasan ka at kung ano nangyari sa'yo. Okay po. Weeks daw bago makuha yung result ng test. Pero nagtanong na ako kung pwede pa-expedite para makuha na natin agad. Uy, tahimik mo. Niniisip mo. Wala. Well, anyways, I was thinking na paano kapag nakuha na natin yung test result tapos same lang din yun sa sinabi ko sa'yo na sa'yo nga yung baby ko. So, paano mo sasabihin kay Christy? Will you keep it now? Please. Don't be so cranky. Dapat nga matuwa ka pa eh. Kasi kapag nagkataon,
magkakaroon ka ng totoong anak. Hindi yung anak mo kung sino-sino. Sinabi ko huwag natin pag-usapan dito. Oh. Ano meron? Kanina pa nag-message si Christy, ngayon ko na napansin. Mauna ka na. Pupuntahan ko si Christy. Ha? Uy, teka sandali. Iiwan mo ko? Jordan, baka nakakalimutan mo. Buntis din ako, ha? Wala akong panahon para makipagtalo sa'yo ngayon dyan. Okay? Baka medical emergency to. Kailangan ako ng asawa ko. Jordan, teka sandali lang. Bigyan mo din naman ako ng concern kagaya ng binibigay mo kay Christy at saka doon sa anak mo sa labas. Grabe to eh. Iwan mo talaga ako. Based sa resulta ng ultrasound scan. Jordan! Ma, babe, what happened? Ba't sumakit siya, no? Thank God, nandito ka na. Ito, in-explain ng doktor ko ano nangyari. Based sa resulta ng ultrasound scan, the baby is perfectly fine. There's no sign of preeclampsia or miscarriage. Pero bakit po siya nakaka-experience ng cramps? The discomfort is usually common kapag nagkakaroon ng tightening of the uterus. Kailangan niya lang uminom ng maraming fluids at magpahinga para mag-subside ang pain. Magre-reseta din ako ng magnesium supplements para hindi na mangyari ulit ito. Oh, thank you, Doc. Thank you so much. Thank you po, Doc. O siya, iwan ko muna kayo. Pwede ka na mag-ayos. Salamat, Doc. Thank you, Doc. Thank God. Thank God. Maayos ka. Yes, Ma. Thank you. Babe, Oh. sobra ako nag-alala. Akala ko kung ano nangyari sa'yo. Okay lang. Tsaka, ano ba? Nag-text ako sa'yo kanina kaso hindi ka naman nag-reply. Pasensya na, babe. Nagda-drive kasi ako eh. Hindi ko naman lahat nakasilent yung phone ko. Jordan, paano mo nalaman na nandito kami? Nakita ko yung text, Ma. Text? Kaka-text ko lang kaya sa'yo kanina lang. Babe, kung nagdadrive ka pa uwi, paano ka nakapunta dito sa ospital ng ganun kabilis? Like I said, on the way yung hospital. Pauwi ako. Which is 2 blocks away. So, pinilisan ko na yung pagpunta dito. Okay, fine. Sige na. Ang importante, nakarating ka na dito. Si God nang bahala sa baby natin. Buti okay ka lang. Totoo ba, girl? Gusto talaga iinumin mo? Malamang buntis ako, bawal ako uminom ng alak. Kailan ka pa nagkaroon ng maternal instincts? Wawa. Di bagay sa'yo. Tingin mo ba gusto ko to? Na hindi ko nagagawa yung mga ginagawa ko dati? Malamang hindi. Wala naman akong choice eh. Kailangan ingatan ko tong baby ko dahil ito na rin magiging weapon ko para maging patas ang laban namin ni Christy. Pero paano ka naman nakakasiguradong makakatulong yung baby sa tiyan mo? Malamang, why would you think otherwise? Eh kasi, hindi mo pa naman alam yung magiging resulta ng DNA test, di ba? What if tama yung kutob nung abangers na kapatid ni Jordan? Yung patay na patay sa'yo. What if kanya talaga yung baby na yan? Ma'am? Sir?
Parito na po ang resulta ng paternity test ninyo. Ay, parang hindi ka natutuwa. Mali ba assumption mo na ako yung ama ng bata? Tama ka. I'm not happy at all. Kasi kung naniwala ka na lang sa akin umpisa pa lang, edi hindi na sana tayo nag-aksaya ng time at pera para sa result na yan. Kasi same lang naman yung sinasabi dyan sa sinasabi ko sa'yo before, di ba? Na ikaw ang tatay ng pinagbubuntis ko. Sigurado ka ba dito? Baka mamaya, hindi na naman to pare sa resulta ng mga nasa computer records niyo. Jordan, are you accusing me na finake ko yung result? Hindi ako katulad ni Christy na ray na lang kasinungalingan. Gusto ko lang makasigurado kung tama ang sinasabi ng papi nito. Sir, dinouble check ko po yung mabuti bago ko i-release ang result. I can assure you na accurate ang nakalagay dyan. Sir, kayo po ang biological father ng ipinagbubuntis ni Ma'am. Sige po, sir. Mauna na po ako. Thank you. Thank you. Jordan, we should be happy and celebrating. Tingnan mo, magkaka-baby na tayo. Magiging tatay ka na. And this time, totoong ikaw yung tatay. Hindi yung souvenir na isang rebelding nakabuntis kay Christy. Bakit? I know, it's too much to take in, pero di ba ito din naman yung dream natin before, bago tayo magpakasal? Shaira, noon yun. Napakarami nang nangyari. Hiwalay na tayong dalawa. Hindi na pwede yung dream na gusto mong mangyari. Dahil si Christy at Tori na ang pamilya ko. Jordan, pwede pa rin natin to pa rin yung pangarap natin. After all, asawa mo pa rin ako. Just leave Christy. Bumalik ka na sa akin. Isama mo na rin si Tori. Kasi tayo naman talaga yung totoong pamilya eh. I am the one who's carrying your baby, hindi si Christy. I don't want to give you the wrong idea. Oo. Papanindigan ko yung anak ko. Kikilalanin ko siya ng mabuti. Gagawin ko yung obligasyon ko bilang ama, pero hindi na pwede yung gusto mong mangyari. Hindi na tayo pwedeng magbalikan dalawa. Pues kung mahal mo yung magiging anak natin, hindi mo siya bibigyan ng broken family. Hindi mo pwedeng ipilit sa akin to. Kahit na alam mo na hindi ko totoo kong mahal. So, ganun. Si Christy pa rin yung gusto mo. Siya pa rin yung pipiliin mo. Ang tanong, kung magustuhan ka pa rin kaya niya kapag nalaman niya na buntis ako at ikaw ang ama. Huwag na huwag mo akong papangunahan. Ipangako mo sa akin na hindi mo sasabihin sa kanya na may anak tayo. Dahil ako ang unang magsasabi sa kanya. Kaya mas mabuti pa, itikon mo na lang yung bibig mo. Oh. Babe. Ano yung ginagawa mo? Hindi na kasi ako makapaghintay. Wala rin akong magawa. Kaya naisip kong maglagay na ng stamp ng pangalan ni Junior sa mga baby clothes niya.
Bakit? Babe, huwag mong sabihin, nag-iba na yung desisyon mo na Junior ipapangalan natin kay baby. Ikaw kaya nag-suggest nun. Narito na po ang resulta ng paternity test ninyo. Same lang naman yung sinasabi dyan sa sinasabi ko sa'yo before, di ba? Na ikaw ang tatay ng pinagbubuntis ko. Magkaka-baby na tayo. Magiging tatay ka na. And this time, totoong ikaw yung tatay. Hindi yung souvenir ng isang rebelding nakabuntis kay Christy. Nagulat lang kasi ako, babe. Medyo matagal pa naman bago lumabas yung bata. Di ba parang aaga naman para gawin mo yan? Aga ba? Sorry naman, babe. Excited lang talaga ako. Hindi na ako makapaghintay. Babe? May gusto sana akong sabihin sa'yo. Ano yun? Kasi ako din, meron akong gustong sabihin sa'yo. Sige, babe. Go ahead. Thank you. Thank you sa lahat, babe. Thank you kasi andyan ka pa rin sa tabi ko. Dahil minamahal mo pa rin ako. Thank you. Dahil buong puso mong tinatanggap ang baby ko. Alam mo, babe, isa na lang talaga yung pinagdadasal ko. Na wala na tayong magiging problema o pagsubok sa buhay natin. Na hindi na babalik sila yon sa buhay natin. At si Shaira, wala na siyang magagawa para makagulo pa sa atin, babe. Sorry, babe, ah. Dami kong sinasabi. Siguro dala lang ng pagbubuntis ko ng emosyon ko. Ano nga ba yung sasabihin mo sa akin? Wala, babe. Gusto ko lang sabihin na kahit anong mangyari, mahal na mahal kita, ha? Mahal na mahal kita. Babe, I love you. I love you. I love you. Oh. Oh, buksan mo. Siguro naman ngayon maniniwala ka na. Hindi ikaw ang tatay ng baby ko. To be honest, nalaman kong buntis ka. I was really hoping na sana ako na lang yung ama. Baka sakaling bigyan mo ako ng pagkakataon kung nagkaanak tayo. Jeff, pwede ba huwag ka namang hinayang? Alam mo, dapat nga maging masaya ka pa eh. Kasi wala kang batang kailangan panagutan. Tsaka, nakatakas ka sa responsibilidad. Tsaka ayaw mo ba nun? Magkakaroon ka na ng bagong pamangkin? Hindi ako takot sa responsibilidad, Shai. Handa ako magkaroon ng pamilya basta kasama kita. Huwag ka nang umasa. In fact, forget about what happened between us that night. Tsaka, tigil-tigilan mo na yung pag-iilusyon mo na may posibilidad na maging tayong dalawa. Lalo na ngayon, pinagbubuntis ko yung anak namin ni Jordan. Mas lalo akong desidido na balikan ang kapatid mo. Babawiin ko si Jordan. Babawiin ko ang asawa ko.
At ako na lang ang matitirang Mrs. Manansal. Hmm? Babe, ang dami naman ito. Anong okasyon? Oh, wala naman. Sobrang blessed kasi natin, babe. Kaya, wala, naisip ko, share the blessings. Diba? Kasi, sobrang strong ng relationship natin after everything na nangyari. Tapos magkakabibi pa tayo ngayon. Thank you, babe. Pero hindi ka na dapat nag-abala. Baka ma-spoil yung mga taon ko niyan. Hanap-hanapin niyan. Sige ka. Wala yan sa akin. Ang importante, hindi sumakit yung ulo ng boss nila. Okay. So, what time do you finish? Maaga ba? Gusto mo mag-mall tayo pagkatapos ng event nyo? Yeah, sige. Bili Babe. tayo ng mga clothes ni Baby Junior? Okay, maaga naman kami matatapos today. Samahan kita mag-shop. Okay, sige. Bigyan ko lang yung mga boys, ha? Okay, sige, sige. Boys, kain muna tayo. Oh. Thank you, sir. Oh. Ano ba? Sir, thank you, sir. Oo, sarap yan. Salamat po. Ipag muna. Alam niyo, swerte ni Sir Jordan, no? Kasi sobrang masikasi yung asawa niya. Ang sabihin mo, si Ma'am Christy ang swerte. Guruin mo, hanggang panagutan ni Sir Jordan yung bata, kahit alam niya hindi sa kanya ipinagbubuntis ni Ma'am Christy. Kung sa bagay, may pagkamartir yung boss natin. Alam mo, kung ako nasa sitwasyon ni Sir Jordan, hindi ko ako yung bata. Baka nga wala mo tayo asawa ko. Yan yung dewa. Hoy, ano sinasabi yung tatlo? Kung wala kayong sasabing maganda tungkol sa asawa ko, umalis na lang kayo. Hindi ko kayo pinapasweldo para magagaganyan, ha? Sir, sorry po, sir. Sorry po. Pasensya na po, sir. Hindi na po maulit. Pasensya na po. Kumain na nga lang kayo dyan. Babe, may problema ba kayo? Yeah, babe. Kumain na tayo. Sigurado ka, ah. Buti na lang talaga ng positive match si Jordan at ang baby ko. Hindi ka pa game over. Kumbaga sa contest, wild card ka. Pero pang agawin kay Christy ang grand prize. Alam mo, I'm just so glad na hindi ko sinunod yung advice mo na i-let go si Jordan. At least na meron pa rin akong fighting chance dahil dito sa baby ko. I just really wish na maging way ito para maging okay yung relationship ni Jordan. Still a long way kasi hanggang ngayon, ni-insist pa rin ni Jordan na si Christy yung gusto niya. Pero alam mo, eventually, marirealize niya din na kami talagang dalawang nababagay sa isa't isa at kami talaga ang totoo niyang pamilya. I agree. Feeling ko, girl, konting push na lang, mababawi mo ni asawa mo. I mean, bakit pa siya mag-stay sa Christy na yun, di ba? Na inasawa at inanaka ng ibang lalaki. Eh, nandiyan ka naman. Who loves him so much at higit sa lahat, totoong anak niya ang dinadala mo. Di ba? Bakit no reaction ka, girl? May mali ba sa sinabi ko? But you said it yourself, right? Almost 100% match si Jordan at ang baby mo. Unless Shai, may hindi ka ba sinasabi sa akin? Wala. Alam mo, napapraning ka lang. Kung hindi ako praning, eh bakit hindi ka makatingin sa akin? Girl, college pa lang tayo, mag-best friend na tayo. I know when you're hiding something. Nakaka-hurt naman ng feelings to sa Shaira eh.
After all that I've done for you? Wala nga, Leslie. Nako, sabihin mo na. I know that you're hiding something from me. Come on, spill it. Shaira! Hoy! Fine. But promise me that this secret will stay between us. Ano ka ba? Siyempre, no? You can trust me 100%. I lied when I said na may nangyari sa amin ni Jordan. Ha? I know that you're hiding something from me. Come on, spill it. I lied when I said na may nangyari sa amin ni Jordan. Ha? Nung time na hindi pa nawi-win over ni Christy si Tori, I managed to convince Jordan na dun muna sila magstay ng bata sa house. Sobrang problemado ni Jordan kung paano niya mailalapit si Tori kay Christy. Kaya uminom siya that night. He had too much to drink kaya nalasing siya. Kaya tama lang na dito ka matulog. Sa tabi ko. Shay, hindi tama yan. I know, I missed this too. Kaya huwag ka nang lumaban. Just give into it. Jordan? Jordan? Han? Han, gising! You can't do this to me. Jordan? Unbelievable. You mean to say, humopya ka nung gabing yon, pero ang ending, nabitin ng beauty mo. As embarrassing as it sounds, wala. Yun yung totoo. Wala nangyari sa amin ni Jordan. Kaya hindi sa kanya yung baby ko. Kung hindi si Jordan, then sino ang tatay ng baby mo? Kung hindi si Jordan, then sino ang tatay ng baby mo? Shay. Jeff is the only guy that I slept with. Kaya sigurado ako na sa kanya tong baby. Eh bakit iba yung lumabas sa test result? How come it showed na positive match si Jordan at ang baby mo? Kinontsaba mo ba yung medtech? Dinayo mo ba yung test result? I didn't have to. Huh? Wait. Hindi ko gets. To be honest, Leslie, nung i-challenge ako ni Jordan na magpa-DNA test, nag-yes lang naman ako para i-call yung bluff niya eh. Pero yung totoo, kinakabahan pa rin ako kasi wala nga nangyari sa amin. I wanted to find a solution to the problem kaya nag-research ako. Tsaka ako na-discover na kapag ang dalawang possible fathers ay closely related, like brothers for instance, then a standard paternity test might not be able to tell them apart. Ibig sabihin, kahit hindi si Jordan ang totoong ama, magmamatch pa rin ang DNA niya sa bata dahil kapatid niya ang real father na si Jeff. Ibig mong sabihin, hindi completely accurate yung test result na nakuha nyo? Yes, kasi si Jordan lang naman yung tinest nila. Para malaman kung sino ang totoong tatay ng baby ko, kailangan magpa-test silang dalawa ni Jeff. Iba rin talaga yung swerte mo, girl, no? Alam mo, pasalamat ka magkapatid ang tinutud mo. Kundi, wala ka lusot kay Jordan. But, now na na-convince ko na si Jordan, I will take this opportunity para i-exploit yung pagbubuntis ko. Gagamitin ko to para mapalapit sa akin si Jordan at malayo na siya sa pesting Christy na yon, and then I can have him whenever I want him.
Paano mo naman gagawin yun? Daig pa ni Chrissy ang Great Wall of China kung bumakod dyan sa asawa mo. Ako nang bahala doon. I know exactly what I need to do. Kung sakaling may mangyari sa akin, kayo nang bahala kung pili sa akin. Hindi mo ginagawa ito para lang sa kalayaan natin. Para rin ito kay Christy. Payag kang isukal ang buhay mo para sa kanya? Huwag ka nang umasa para di ka madismaya. Ako nang gagawa ng paraan para hindi maipit niya si Jordan sa aming dalawa. Anong ginagawa mo dito? Nandito ako dahil meron akong pregnancy cramps. Buntis ka? Yes, I'm pregnant. 2 months na actually. At si Jordan ang tatay ng bata.